tumagos tayo sa, medyo tumagos tayo sa part na to. Ang problema kasi, namatay yung camera. May pinagtanong ng setup dito, pero anyway, so ito na nga. Ito sa title. Ang dami ko pa isasabi kanina na wala main. Pero hindi. Ito nga. Bumili tayo nitong Tapo H110. Ayan na. Tapo H110. Nakalagay din naman dyan yung title. Nakikita nyo dito, meron ng Tapo was found. Pero nag-stuck yan. Kasi nga, nagkamatay-matay yung mga gamit dito. Pero, tapos itong isa nakikita nyo, ano rin to, IR hub din to. Yan, ganyan. Medyo mas malaki. May problema ba? Wala naman. Pero yung options niya, tsaka yung app niya mismo, hindi ko na mahanap. Sinabi ko naman kanina, before mawala yung mga pinag-record ko, etong, yung app nito, pwede ko naman i-download ulit. Balikan ko lang yung video, nandun naman yun. Pero, mahirap yung sa Panasonic parang wala siya masyadong options. Kaya sabi ko, ito, testingin natin. At dahil dyan, ito na, press lang natin setup. Nakita nyo naman to, yan pairing. Medyo matagal to kanina. Umabot ako ng halos 2 minutes, hindi siya tumuloy. Pero ewan ko, baka tumuloy ngayon. Mas faster yung blinking. Try ko na siguro dito, yung isa. Yung manual na ad. Lumalabas naman siya. Pag binuksan mo yung app, lumalabas naman. Kaso ang problema, hindi siya nag-prepare eh. Okay, so add device na lang tayo. And hubs siguro. Ayun. Hindi pala yan. Yun. Iba itsura. H110 to eh. Ito pala. Sorry. Mali ang tingin. Okay, white and blue. Ay, white and orange. Shit. Okay. Pagka ganito, pupunta ka sa yan dito. Dapat lalabas siya. Pag hindi siya lumabas, either sa Bluetooth or Wi-Fi yun. Okay, so manual ulit tayo. Add device. Yung switches or hubs pala. And then Tapo H110. And white and amber. Feeling ko dito ako nagkaka-issue. Dahil sa saksakan. Connect your Tapo device to a outlet using 5 volts to ampere or higher. Slowly. Okay, slowly. Yeah. Okay. Okay. Weird na nadedetect niya naman na meron pero kanina ayaw mag-connect. Tingnan natin kung tutuloy ito. Okay, tumuloy. Sige. Tapo H. Pwede naman baguhin to pero tingnan muna natin. So, home. Sige, home muna natin. Baguhin na lang natin mamaya. Pwede naman edit yan. Okay, next. So, hindi gumagana for some reason yung automatic na nagpa-pop up or baka sa akin lang. Pero pag hindi, again, pwede nyo naman manual. Again, yun yung add device. So, check firmware. Sige, update now. Skip nyo na lang or fast forward na lang natin itong part na to. Siguro nagtatry mag-connect kanina pero hindi. Wait na lang natin muna. Okay, so nag-skip tayo medyo matagal para more than 5 minutes. Tatry ko na lang ulit i-update mamaya. Pero anyway, so add device to your hub. IR remote. Uy, wait. Weird. Okay, so nag-update siya. Sounds good. Got it. So nawala yung option ko na mag-add. Ito, bumalik tayo. Add remote. Wait lang. Wala tayo nitong mga to. So add remote tayo. Sakto yan. Parang ganito rin yung nakikita ko nung sa interface nung sa isa, which is ito. Parang ganito rin yung itsura nun. Pero tingnan natin kung mas marami to. Others. Okay.
Hindi. Pero dito tayo sa air conditioner. So, ano nga to? Panasonic. Oh, wait lang. Ang dami ng physical remote on hand. Okay, wait. Iba pala to. Panasonic. Okay, so Panasonic tayo. Okay. Physical remote on hand. Kunin lang natin yung remote. Yeah. Baka may bago dito. Okay, sige, ready. Huh? Bakit? Ulit. Ito yata sakit talaga ng mga ganito. Pero sige. Shit. Ganto nga rin yata yun. Try natin iba. Just for the sake of testing purposes. Feeling ko ganun talaga. Okay. Samsung. Sige, balik na tayo sa Panasonic. At dahil for some reason hindi niya nababasa, I don't have a remote. Oh shit. Okay. Nasa likodan ko lang yung aircon, pero makikita niyo naman halos parehas lang yung mode dito. Check natin kung okay. Dumating na ulit ako dito sa point na to. Ganito rin yung nangyari nun. Hindi siya na detect for some reasons. Kaya mangyayari, i-customize natin. If your physical remote is lost or damaged, exit this process or try to match it. Okay, customize. Start. Pupunta tayo dito at babalik tayo dito. Panasonic. Uy! Wait. Shit. Testing. Wow. Not sure kung gumagana, pero parang nagpalit yung ano nga. Parang hindi. Shit. Nadaan siya tsaga. Okay, so nadaan sa tiyaga. Hindi ko lang mapakita, pero yun yung ginawa ko, inusog ko lang. Kasi baka kasi nakaharang ako dito. So yan. Ito banda yung ano, IR natin. So, you use the remote na tayo. Pero, ewan ko maririnig nyo, ayan na. Ito na lang. Ipalitan na natin to. Naka-auto kasi tayo. Cooling, ito na lang, speed. Auto. Ayun narinig nyo. Ito yung remote, di naman natin pinipindot. Pero, yun nga, yun lang naman yun. Tapos, ayan, set tayo ng 4. Ang maganda dito, mas madaling tandaan kasi ito minsan namamatay-matay. Hindi ko alam kung bakit, pero all goods lang. Okay, so use this remote. Panasonic. Okay. Sounds good. Okay. So, ang mangyayari, pagka ganyan, connected device, pupunta ka lang dito. Ito. Tapos yan. Yan. Connected. So, kung papatayin natin, again, hindi ko na to kailangan pindutin or hindi ko na to kailangan hawakan kahit nasa labas ako. Basta naka-on to. Kukonek yan. Try natin. Go off. Okay. So, nag-off. On ulit. So, ang maganda dito, mas nakasync to. Tapos may nakita akong event log. Hindi siya lumalabas. Pero, okay. Ay, hindi dito ang galing mo. Hindi na lumalabas na pala. Pwede ba ito ilagay sa labas? Ayoko niyan. Okay. Ay, okay. Okay. All goods na yan. Copy remote control.
Device sharing. Anyway, so yun lang yun. Medyo matagal yung setup. If fast forward na lang natin. Pero feeling ko mas maganda to. Unang-una, yung user interface niya mas, alam mo yun, mas friendly. Balikan nyo na lang isa or ikakat ko na lang yung video nun, tapos ito sisingit ko ganyan yung itsura nun. Pero, yun. So, tatabi na natin to. Nagagamit pa rin naman just in case nakakatamad mag-open ito. Pero kasi dito, pwede ko na siya set up sa Google Home. Mas madali yung control, tapos pwede ko ilagay sa ano ko, sa server para mag-connect. Anyway, so dito na natin tatapusin. Mas pricey lang to ng onte, pero feeling ko mas worth it to kaysa dun sa mga ganitong klaseng brand. Yun yung sinasabing pangit to, mas nag-work lang sa akin tong tapo. Okay, at dahil dyan, bye na guys. Obo.